Hello guys. So, welcome back again to my YouTube channel. Saying guys, bago natin simulan yung tutorial, make sure naka-subscribe ka, click the notification bell para updated sa mga tutorial natin guys. Sabi guys, magandang umaga, magandang tanghali, madahapon, madagabi, kung anong oras mo ito, napapanood itong video to. Siya na napasingis na about na po sa PC o laptop. Kung paano ba kopahin yung laban po sa Android phone po nyo or tablet. Halimbawa, gusto po nyo kunin po yung picture, videos, music, files na galing po sa Android phone po nyo or tablet. Bago ko simulan po itong tutorial na ito, pakita ko muna sa inyo guys yung example po natin na pagkukuhanan po guys. Yung example po natin guys cellphone po, at yung kukunin po natin sa cellphone is picture. Pakita ko muna sa inyo guys yung cellphone. Tara, let's go! So, ayun po, andito na po tayo sa cellphone. Ito po yung example po natin. Itong cellphone ko na Realme 8i. Yan. Ito po yung example natin guys na kukunin po yung picture po na galing po dito sa cellphone na ipapasok po natin sa PC. Depende po sa inyo guys kung saan po nyo ipapasok po yung kinabit po nyo sa Android phone po nyo or tablet, kung saan nyo ipapasa, kung sa laptop man yan or sa PC. Tanggalin natin itong ulo na to, yung ulo ng charger natin. Then ito na pong cable yung gagamitin po natin. Ito nga pala sa mga hindi pa nakakalama, ang tawag po dito sa ganitong dulo po yung malaki po yung saksakan nito type C po siya. Yan, ito na po yung type C din po yan. Na ito nyo naman, yan po yung charger po na malaki po Sa mga hindi pa nakakalama, yung iba po na type po ng Android phone or tablet ito po yung tinatawag po na micro. Ito na po yung sa charger po na micro. Yan, ito nyo naman po Then ito naman po yung pag-charge po ng Android phone or tablet kapag micro. Yan, ito nyo naman po, napakalaki po saksak na natin ito. Saksak na natin sa CPU. Dapat guys, kapag nasaksak nyo na po, huwag po nyo lilikutin itong cable ito kasi ma-disconnect po ito. Hindi po siya makakonect po sa PC or laptop. Yan, marami pong uri po sa CPU na pwede yung salpakan dyan. Yan, sa baba. Dito na tayo sa ibabaw guys, para mabilis na po tayo makakonect. Yan. Ayan na po, lumabas na po yung ganyan. Ito naman guys. Yan. I-record ko guys itong sa PC, tsaka dito sa cellphone para makita nyo guys yung ginagawa ko sa cellphone at sa PC. Record na natin ito. Tara, let's go! Okay, dito na po tayo sa PC at sa Android phone. Nakita nyo naman po yung ginagawa ko po sa PC at sa Android phone. Dito na tayo sa PC. Dito po sa PC depende po sa inyo kung anong uri po na Windows po niya. New Windows man yan or old Windows. Saan po latest po siya, kaya po new Windows po sana. Ito po yung pinaka-latest po, Windows 11. Hindi naman tayo guys nababase po sa uri po ng Windows po at sa uri din po ng PC o laptop. New man yan or old na PC o laptop pwede lang po siya na kumape po tayo ng laman po sa Android phone or tablet at ipapasa po sa PC or laptop. Dito naman sa PC at sa laptop kung magpapasa naman po tayo babase po tayo sa storage po niya. Saan po 1 terabyte po yung storage po nito. Tapos meron po siya na SSD na kaunti po. Makita nyo naman po mamaya pasensya nga pala guys hindi ko po agad dito na premiere kasi nga po busy po ako. Yung part 1 po nito kung para ba kumopya din po ng picture, videos, music, files na galing po sa Android phone or tablet. Punta na tayo dito. Ilagay ko din po sa description video guys yung nagawa ko po ng video na yun yung part 1 na yun. Punta na po talaga tayo sa this PC. Yan. Kahit na di pala tayo punta po dyan sa this PC dito nga pala po sa cellphone meron po tayong pipindutin. Nakita nyo naman po yung charge only, transfer files Android Auto, tsaka yung panghuli po na
transfer photo. Dito po tayo sa transfer files Android Auto. Yan. Then, lalabas po bigla po yung internal po storage. Yan. Yung tinatawag po na internal shared storage. Ito po yung nagamit po natin, 19.8 GB. Then, ito po yung free of 107 GB yung pwede pa natin na magamit po na pupunit pa po niya dito. Kapag na-exit po niya na, pwede po kayo pumunta po sa this PC, yung sinasabi ko po. Yan. Ito po yung pwede ko pang lagyan. Ito pong local disk. Yan, new volume. Ito po ito po yung SSD ko guys. Then ito po yung HDD ko. Yan. Ito po, nasa 717 na po yung nagamit ko po. Then ito po yung pwede mo pong lagyan po 931 GB pa po. Yan. Then depende po sa inyo kung sa SSD po nyo papasa or sa internal. Dito naman po sa SSD, meron po siyang 41.6 GB na nagamit. Then yung pwede ko pa magamit po nasa 111 GB na po. Yung pwede kong ilagay pa po dyan punta po tayo dito sa Realme 8i. Dito po kapag na-click po yung tatak po ng cellphone po nyo meron po magpapakita po dito guys Yan. Dito po ang nakita nyo lang po dito internal shared storage po. Kasi po wala po ang memory card picture po yung example po natin. Kaya ako po ito tinuturo guys kasi meron po nakita po na mga estudyante po na gumagawa po ng project po sa din phone at sa tablet kasi po wala po silang PC o laptop. Kaya tinuturo ko po ito guys or ano man dahilan po nyo bakit po kayo kopya po ng picture, videos, music, files sa Android phone at sa tablet nyo at ipapasa po nyo sa PC or laptop nyo. Hanapin natin kung saan tayong folder na kopya po. Dito na pala tayo kopya guys. Dito sa DCIM. Yan. Kasi picture lang naman kukunin po natin kung picture, videos, music, files, kung sabay-sabay po yan medyo matagal po siya. Kung videos lang po yung kukunin po niya, tapos madami din po siya, edi matagal din po siya. Nakadepende rin po sa GB po ng open po niya at sa size din po Kapag malaki po yung GB po na kinuha po niyo, halimbawa, isa lang po yung kukunin po natin sa videos. Sabihin natin na movies. Kung malaki naman po yung GB po niya, matagal din po siya nakapain po meron po kasi na kapag meron pa tayong kinopya, nasa minutes lang po. Yung iba naman po nasa isang oras naman po kapag madami pa tayong nakopya at malaki pa po yung GB po niya, yung gig po na tatawag. Dito tayo sa folder po na Facebook. Yan. Gagawin ko po ng part 3 po ito about din po sa Android phone or tablet kung paano naman po mag-charge po yun gamit po yung PC or laptop po natin. Dito po sa copy po natin na picture po ipipremiere ko po yun ilagay ko din po sa description ng video guys kung na-premiere ko na po yun. Ito po yung example natin. Pwede po natin na diinin po natin then ipapasa po dito. Yan. Kung gusto niyo pong ipasa po sa folder po pwede naman po na right click nyo then copy nyo. Yun. Depende po sa inyo kung saan po nyo ipapasa po dito halimbawa dito sa folder. Yan ito po example natin pwede lang po yan, paste natin. Paste natin guys. Yan, napasa na po siya. Yan, tignan natin kung working ba siya. Yan. Take note nga pala guys kapag magsasaksak po kayo ng Android phone or tablet po nyo, kung ayaw po nyo ma-version po yung Android phone po nyo or tablet, wag po nyo isasaksak po yung Android phone po nyo or tablet po nyo sa PC or laptop na may virus. Dito naman sa PC or laptop, kung ayaw po nyo ma-version po yan wag din po nyo isasaksak po yung Android phone po nyo or tablet nyo. Kasi guys kapag na-version po yan
pwede pong masira po yung files po nyo, picture, videos, music, guys. Kahit din po yung Android phone po nyo or tablet, kapag na-virusan po yan, mahirapan din po yung nilagay po yung nalaman po dyan, guys, Save lang din po sila sa PC. Sa mga hindi pa nakakalam kung paano ba tanggalin po yung virus na yun, ang tanging paraan nyo lang po, papagawa po sa technician. Kaya suggest ko po sa inyo, huwag po kayo gagawa po, guys, ng kamalian po dito sa Android phone at sa tablet para po hindi po siya ma-version po, Kasi mahal po, guys, yung pampagawa kung di po kayo marunong, guys, kita ito nyo naman, guys, yun lang, guys, yung share ko po sa inyo, paka-share po ito mismo video sa mga kaklan nyo, guys, na gusto kong kumapya po ng pictures, videos, music, files na galing po sa Android phone or tablet at ipapasa po yun sa PC o laptop. Kapag sinari niya ito mismo video, dadami itong bis, mas madami tayong natulungan na tao. Yun lang po, masat po. God bless po. Ingat po kayo.